Hello, welcome again sa channel na ito. Ako si Engineer Gasilla at mag-solve muli tayo ng mga circuit problems. At ito yon. Sabi dyan, okay, determine the instantaneous power tsaka yung average power absorbed, okay, nitong passive linear network. At ang signal natin ay sinusoidal, okay, source. Given naman, makikita natin dito, yung voltage natin ay ito, naka-express siya in time function form. Hindi lang yung voltage at nandito yung current natin in time function form. So hanapin natin yung instantaneous power. Okay, so what is the instantaneous power? So yung ating formula ng power is voltage times current. So ito ay hinahanap, pwede nating mahanap na dito yung instantaneous power. Ano yung instantaneous power? Instantaneous power, ito yung power at an instant, o ito yung power at certain time. Okay, sabi nga yung mayroon tayong tinatawag na time stamp, no? So at time blank seconds, ano yung power diyan? Kaya yung ating power dapat express siya in time function form. So, i-substitute na natin yung value ng V natin in time function form. Yan ay 120 cosine 370 plus 45 degree. O yan yung voltage niya. At yung current naman ay 10 cosine 370 minus 10 degree. So, pwede nating ma-simplify yung ating voltage times current. Pwede nating multiply yung 120 times 10, bigay sa atin ay 1,200. So, kopyahin lang muli natin. Cosine 370 plus 45 degree times cosine 370 minus 10 degree. Mapapansin natin, itong dalawa ay magkaiba. Kaya, pwede natin gamitin yung trigonometric identity na cosine A multiplied sa cosine B. Okay? So, ang value niya is 1/2 cosine A plus B, tapos plus cosine A minus B. Okay? So, pwede nating i-substitute na yung A. Pwede ito yung A natin at saka ito yung B natin. So, diretso na natin dyan. So, yung P, kinopya ko lang, 1,200. Apply natin yung identity. Imbis na cosine A cosine B, isulat natin yung 1/2. Yung value ng identity natin, equivalent value niya. Yan, cosine. So, yung A is 3,770 plus 45 plus 3,770 minus 10. At yan ay pag inad natin, yan ay 754 T. At 45, i-add natin yung negative 10, yan ay 35 degree. Okay? Yan ay para sa cosine A plus B. So, para sa cosine naman, A minus B, cosine. So, 3,770 minus 3,770, syempre 0 siya. So, 45 degree minus negative 10, so magiging positive siya. 45 plus 10 equals 55 degree. So yun, bali yung ating yung value ng ating 55 degree cosine 55 ay 0.573 okay, 736. So gamitin natin yan dito. So 1,200 divided by 2 magiging 600 na ito. Tapos cosine, kopya lang, plus 35 plus, ayan na. So, 0.5736. Okay, so ito, distribute natin, multiply natin dito, at saka multiply natin doon. So, ang P natin ay 600 multiplied yung cosine 750 plus 35 plus 35 degree. So, 600 times 0.5
736. Okay. Bibigay sa atin, okay, plus 344.14. Yeah. So, ito ay in watts. So, ito na yung ating magiging instantaneous power. Yan natin sa box para mas okay siya. Instantaneous power. So, hanapin naman natin yung average power. So, for average power, dot natin dito. Yan, average power. Okay. Sa average power naman, actually, yung power natin dito yung root mean square o effective value ng voltage multiplied sa root mean square o effective value ng current. So, B RMS, root mean square, o B effective times I RMS. No? Tapos, multiply natin ito ng cosine ng angle, okay, o theta ng voltage natin minus angle ng current. So, kaya natin sinubtract itong dalawa, yung angle ng voltage at saka yung current. Okay? Kasi yung hinahanap natin yung distance ng dalawa. Yung distansya ng voltahe at saka ng kuryente. Subtraction. Okay. So, ito pwede rin natin itong sabihin na gamitin natin yung peak value niya, di ba? So, yung maximum value. So, yung BRMS, di ba, ay yan ay actually BM all over, ano yan square root of 2. Yung RMS, ganun din. So, yan ay IM all over square root of 2. Okay? So, ito ay cosine ng theta B ng voltage minus ng current. So, further simplification natin ito, yung P natin is BM times IM all over square root of 2 times square root of 2, yan ay 2. Okay, so cosine theta B minus theta I. Yan. So dito sa given natin, ayan. Ito itong value na ito, actually yan yung BM natin. Okay, at saka ito naman yung IM, yung peak or maximum value ng current at saka yung maximum value ng voltage. Kaya yung iso-substitute natin dito. So, P is equals to yung una, yung sa voltage natin, so 120. So, you have 120. Tapos yung current naman natin ay 10. Okay. So, itong lahat ay divide natin sa 2. Cosine, ano yung angle ng ating voltage? Dito, makikita natin, yan yung 45 sa voltage. At saka sa current naman, yan yung negative 10. So, ilagay lang natin yan dito. So, 45 degree minus 10 degree. Okay? So, bali, yung P natin is 20 times 10, yan, 1,200 yan, divided by 2, 600 siya, di ba? So, cosine, okay, ito ay 55 degree. So, yung P natin, average power, ay, yan, cosine 55, so, times 600, no? So, makikita mo na ito ay 344.14 watts. Yeah. Okay, ito yung sagot natin sa average power. So, ano mapansin mo? So, mapansin mo rito sa una natin ito, sa instantaneous power, kasama yung average power dyan. Actually, ito yung average power natin. Okay, so, pag nakuha mo yung instantaneous power niya, yung expression na constant doon, yan yung average power. Okay, so, again, napakadali i-solve yan. So, maraming salamat sa iyong panonood sa video ito. Mag-subscribe ka o hindi ka pa nakasubscribe dito at mag-comment ka dyan sa comment section. So, maraming salamat na nakatulong ito sa pag-aaral mo sa electrical engineering. God bless you.